malamanan ang inyong karamdaman. Kaibigan sa kalusugan. Kasama ang inyong kaibigan sa kalusugan. Kapanalig Richard Nixon Gomez. Mula Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Dito sa Veritas 846. Ang radyo ng simbahan. Kaibigan sa kalusugan. Yes, mga kapanalig, magandang hapon po sa inyong lahat at welcome dito po sa ating programang Kaibigan sa Kalusugan. Sa ngalan po ng ating inventor at scientist, si Mr. Richard Gomez. Ako po ang inyong makakasama ngayong araw ng Martes, Riza Mendoza. Magandang hapon po mga kapanalig at sa lahat ng ating tagapakinig. Ako po si Ate Tin, Certified Naturopath Practitioner ng Kaibigan sa Kalusugan. Isang oras po tayong magkakasama-sama ngayong hapong ito, kaya makibahagi po kayo sa ating talakayan. Ako naman po si Ate Ann, nakakasama niyo din po ako ngayon. Magandang tanghali po sa lahat ng kapanalig na nakikinig at nanonood sa ating Facebook Live. Makibahagi po kayo, pwede kayong mag-text or tumawag sa ating hotline number. Sasagutin po namin ang inyong mga katanungan. Yes, mga kapanalig, pero bago po tayo magsimula, tayo muna ay mananalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa biyaya ng buhay sa araw-araw. Patuloy namin tinataas sa iyo, Panginoon, ang mga kapanalig na ngayon ay may karamdaman. Nawa po makadama sila ng kagalingan sa kanilang mga katawan sa mga oras na ito. Nawa po magamit din nila ng instrumento ang programa ito upang sila magkaroon ng pag-asa at tuloy ng kagalingan sa kanilang mga karamdaman. Ang lahat ng ito hinihilig namin sa iyo, Panginoon. Sa ngalan po ng aming mahal na ina na si Maria. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang inyong mga kaibigan sa kalusugan, Kapanalig Richard Gomez at Kapanalig Riza Mendoza. Makinig. Yes, mga kabanalig, umpisa na po at simula ng ating pong talakayan. Maaari na kayo makibahagi po sa ating usapan at talakayan. Saan iba na namang uri po ng karamdaman ngayong araw na ito ng Martes. At syempre, ngayon po ay pwede kayo magpakonsulta ng libre dito po sa ating hotline 0999-364-1111. Makibahagi sa ating talakayan, tumawag sa landline number 925-7931 hanggang 39 o mag-text sa Veritas text line number 0918-837-4827. Mayroon ding direct hotline number 0999-364-1111. Kung magte-text, pakisabang inyong pangalan, tigasaan, at ano ang inyong karamdaman. Yes, mga kapanalig, at sa inyo po mga ipadadalag mensahe, mga katanungan at libreng konsultasyon. Ayan, kasama niyo po ang pangalan, kompletong address. Idagdag niyo na rin po ang inyong edad para sa ating konsiderasyon, sa ating konsultasyon. At ating po kasama ngayon, syempre, si Ate Ann at si Ate Tina, ating mga certified naturopath practitioners po ng Kaibigan sa Kalusugan. Mga lisensyado po sila ng Department of Health, kaya magpakonsulta na at libre ang ating pong konsultasyon. Lalo na kung meron kayong mga laboratory test results, ilabas nyo na po at i-text dito sa ating programa sa ating hotline 0999-364-1111 o maaari nyo pong iwan na inyong mensahe sa ating pong Facebook Live at KSK TGLI. Okay mga kapanalig, hanggang alas 3 po yan ang hapon at ating babasahin yan on the air para malaman po natin kung ano ba yung mga tamang gagawin natin, tamang disiplina at konsultasyon na ibibigay sa atin ni Ate Ann at ni Ate Tin. Okay mga kapanalig, umpisahan natin ito ating pag-uusapan ngayon para sa mga kalalakihan. Ano po? Karamdaman para sa mga lalaki, pero syempre, concern din ito, ano po, ng mga kababaihan, ng mga nanay, ate, ayan, at mga asawa, mga may bahay, ano po. Dahil ang pag-uusapan po natin ngayong araw na ito ay prostate cancer. Atin pong alamin kay Ate Ann at kay Ate Tin, ano ba itong prostata? At ano yung mga katabing organs dito sa ating katawan? Bakit nagkakaroon ng ganitong karamdaman? At ano po, syempre, yung mga tamang gamutan. Pero alamin po na natin, ano ba itong organ na ito, kaming function nito? Ate Ann, Ate Tin. Opo, Miss Riza, tama po yung sinabi ninyo. Ang ating pag-uusapan ngayon ay para sa mga kalalakihan. Pero hindi po exempted dito yung mga ate, lolo, lola na nakikinig sa atin ngayon. Dahil maaaring ang inyong partner sa buhay ay magkaroon din ng ganitong karamdaman. So prostate enlargement or prostate cancer ang ating pag-uusapan ngayon.
lahat po ng mga kalalakihan na nakikinig sa atin ngayon, meron po kayong prostate. At ang prostate po, lilinawin ko po, hindi po karamdaman ng prostate. Ito po ay normal part ng male human body. Tama. At ito po ay matatagpuan bandang sa ibaba ng pantog ng mga kalalakihan para ma-visualize po ng mga tagapakinig natin na yung mga kalalakihan, may dalawang kidney kayo, left and right. Tayo lahat actually. Oo. Mayroon tayong left and right kidney. And then ureter kasi ang kakabit niyan. And then yung pantog ninyo. Tapos doon, bago dumaan yung fluid or lumabas yung ihi, dadaan mo na yan doon sa inyong prostate, no? Kaya kapag nagkaroon ng karamdaman ng prostata, maaaring maapektuhan ng unang-una ang pag-ihi ng mga kalalakihan. Ang prostate po, marami ito yung nagpo-produce ng semen, Ate Ana, ano po? Kaya malaki ang bag na to sa ating mga kababaihan. Kaya ang prostate dapat hindi po ito pinababayaan. Pero hindi natin sa maipaliwanag na Ate Ann, bakit kapag ang mga kalalakihan tumutungtong sa edad na 40, 50, yung mga ganyan pataas, prone sila sa pagkakaroon ng prostate enlargement. Oo, karaniwan ang problema na to ng mga kalalakihan, hindi nila to pinapansin. For example, kapag umidad sila ng 50, nakaramdam na sila na parang hirap na lumabas ang ihi nila, o kaya paputol-putol ang ihi nila, hindi nila yun masyadong pinapansin eh. Hanggat hindi sila nakakaramdam ng sobrang sakit or discomfort sa kanilang loob ng katawan, hindi sila nagpupunta sa mga hospital o kaya sa doktor o kaya sa mga tanggapan ng kaibigan sa kalusugan. Ngayon po, kailangan malaman po ng mga kalalakihan, mga tatay, ng mga lolo natin na ang prostata kapag nagsimulang mamaga, maaari itong mauwi sa maraming komplikasyon. Kaya kung maaagapan natin ito sa mas maagang gamutan, mas mareresolbahan natin ng maaga. Opo. Kayo po ba mga kapanalig na nakikinig sa atin ngayon? Meron po ba kayong hawak na mga ultrasound dyan sa inyo? Ilabas niyo po at babasahin natin. Maaari po namin kayong matulungan dito sa kaibigan sa kalusugan. Baka dun sa result ng ultrasound ng asawa ninyo, nag-e-enlarge na ang kanilang prostata. Normally, Ate Ann, ang normal na sukat ng prostata ng mga kalalakihan nasa 20 grams lang. Oo. Pero Ate Ann, ang daming nagpupunta dito sa atin sa kaibigan sa kalusugan. Akala nila yung 38, 40, 50 na grams ng kanilang prostata is normal pa. Pero hindi po ninyo alam na kapag ganito na kataas or pang 2, pang 3 taon na, yung timbang ng inyong prostata, medyo mag-iingat na po tayo dahil baka mauwi pa ito sa ibang karamdaman. Okay, maraming salamat Ate Ann Appleton. Pero unang-unang tanong sa ating mga kalalakihan, syempre paano nila malalaman? May mga sintomas pa ito Ate Ann Appleton para malaman nila na meron ng differential ng prostata or meron ng possible na mauwi sa prostate cancer ito. Opo, Miss Risa. Ito po yung mga ilang sintomas na usually hindi rin pinapansin ng mga tatay at lolo natin. Unang-una dyan, madalas silang bumabangon sa gabi para umihi. Dapat kapag natulog po kayo, lolo, tatay, bago matulog, iihi na kayo. Pagkagising mo, saka ka palang ulit iihi. O makaisang bumangon ka, sige, papayagan pa natin na titin, lalo kapag malamig ang panahon. Pero pag dumalawa ka, 3, 4, 5, o baka minsan 10 pa, hindi na po normal yon. Ibig sabihin, baka maaaring lumalaki na ang inyong prostata, lolo, tatay. Kaya dapat, hindi nyo po isa walang bahala. Dapat, paglabanan natin yan, gamutin natin agad para hindi lalala. Kayo po ba mga lolo, kapag pumasok po ba kayo ng CR, ihi na kayo, pero pagdating ninyo sa CR, napakatagal pong lumabas ng ihi ninyo. Yung tipo po ba na kailangan nyo pang umiri para po mailabas yung ihi ninyo? Dahil nahihirapan pong lumabas yung ihi doon sa inyong pantog. So pagka ganyan po ang nararamdaman ninyo, medyo mabahala na rin po kayo dahil ito po ay isang simptomas din ng pagkakaroon ng prostate enlargement. Meron din, Miss Risa, yung paputol-putol ang ihi nila. Yung feeling nila hindi nasasaid yung tubig. Parang pakiramdam nila meron pang laman pero wala nang tumutulo. No? Kaya minsan, di ba, sabi nga natin kanina na kung pagpupunta sa CR, medyo matagal sila bago lalabas, di ba, Titin?
Minsan pag inurasan mo, meron ng 3 taong lumabas na halos kasabay lang niya, siya nandun pa rin sa loob ng CR. Ibig sabihin, there is something wrong. May problema. Oo. At isa pang simptomas na to, Ate Ann, yung mga sobrang taas na ng kanilang timbang ng prostata, yung nahihirapan na silang dumumi. Mm-mm. Affected na rin yung kanilang pagdumi dahil nga sa urinary bladder. So sa ilalim na yun, nandun ang pantog, then yung rectal area. So kapag nag-e-enlarge or namamaga na yung prostata ng mga kalalakihan, naiipit na yung rectal area. Kaya pati yung pagdumi nila, hirap na silang dumumi or matigas na yung pagdumi Oo, nila. maraming ganyan natitin yung normal ang kanilang pag-ihi. Okay daw. Hindi ako bumabangon sa magdamag. Isang beses yan, pagising ko na sa umaga. Pag tinanong mo yung pagdumi nila, sasabihin nila, hindi ako makadumi, constipated ako. Oo. Yung pala, namamaga pa rin yung prostate nila, kaya lang, naapektuhan naman yung daanan, naipit yung rectal area nila kung saan lumalabas yung dumi. Oo. Ganun din, namamaga pa rin ang kanilang prostate. Oo. At yung iba pa nga, Ate Ann, dumadating na sila sa punto na kapag umihi sila, sobrang sakit or sobrang hapdi na yung pag-ihi. At paglabas ng ihi, may kasama ng dugo. Yun. Oo, kaya mga tatay na nakikinig sa atin, ito po bang nabanggit namin na to? Yung mahirap umihi, matagal lumabas ang pag-ihi, kapag umihi may dugo na, or nahihirapan na kayong dumumi. Kapag ganito po ang mga simptomas na naramdaman nyo, pumunta na po kayo sa pinakamalapit na diagnostic center. Magpa-whole abdomen ultrasound na po kayo para kung meron pong prostate enlargement, maagapan po natin ito sa pamamagitan ng PyQ. Biker, the world's most powerful natural antioxidant, is here. Biker helps detoxify the body by disposing many unwanted waste products and toxins. Biker helps fight free radicals in the body, thus helps slow down aging and age-related diseases such as arthritis, high blood, diabetes, Alzheimer's, and other dreaded and debilitating diseases. Discover the wonders of curcumin, extracted from Luyang Dilaw, and piperine, extracted from Sining Mahaba. Biker, the most advanced formulation of an ancient moisture, now available nationwide. Ang PyCure ang may pinakamataas na antioxidant sa buong mundo. Lolo, tatay, namamagabang prostata mo. Nahihirapan ka na bang umihi o baka naman bumabangon ka sa magdamag mga 5, 6 o 7 beses sa magdamag? Gusto niyo po bang matulungan kayo? Makakatulong po sa inyo ang PyCure para po labanan, paliitin ang inyong prostata, maibalik ito sa normal na size at makaiwas sa cancer. Ang PyCure po, aprobado ng Food and Drug Administration, hindi lang po dito sa atin sa bansang Pilipinas, kundi sa bansang Amerika at sa Germany. Kaya po nakakasigurado tayo na ang ating produkto dito sa Kaibigan sa Kalusugan, lalong-lalo na po ang PyCure, ay safe and effective. Okay, maraming salamat Ate Ana sa tingin at sa ating mga kapanalig na gusto ko magpakonsulta. Pupunta lang po kayo sa mga tanggapan ng Kaibigan sa Kalusugan or mag-text dito po sa ating hotline para sa ating libreng konsultasyon. 0999-364-1111, standby sa ating unang texter na po. At para sa libreng konsultasyon from Bulacan, ating po ito-konsulta yan. Sa pagbabalik at pagpapatuloy po ng ating programang Kaibigan sa Kalusugan, mag-text pa rin po 0999-364-1111. Kaibigan sa Kalusugan. Lolo, Lola, 1 taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunaan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangga ng bida at ni Lolo't Lola. Res Bakuna, kasangga ng bidang senior citizens. San Juan Maria Vianney. Ang pinamimintuan ng mga pari, ipinagdiriwang ng Simbahang Katolika ang kanyang kapistahan tuwing ika-4 ng Agosto. Siya ay naging pari sa edad na 30 sa Ars Francia. Sa kanyang misyon, nagbahay-bahay siya sa mga may sakit at maralita. Nanalangin siya at nagsakripisyo para sa kanila hanggang sa dumami ang mga tao na nakinig sa kanyang pangangaral sa loob ng simbahan at dumami rin ang nangungisal sa kanya. Marami siyang napagbalik loob
Richard Gomez at kapanalig Riza Mendoza. Makinig. Ikaw ba ay may diabetes? Hinatulan ka ba ng habang buhay na mag-insulin? Magpunta sa ating free consultation. Sa Baliwag, Bulacan, tuwing Webes, alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng tanghali. Unit A, Galago Complex, BRT Highway, Baliwag, Bulacan. Nasa harapan ng main entrance ng SM Baliwag. Every Thursday morning, nagsisimula po ng alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon ang ating free consultation sa Baliwag, Bulacan. Matatagpuan sa Unit 8, Biolago Complex, BRT Highway, Baliwag, Bulacan. Kung alam niyo po ang SM Baliwag, hanapin niyo po yung pinaka-main entrance. May kaharap po nito may flagpole. Sa harap po ng flagpole na yon, yung tinutumbok po na yon, yon ang Biolago Complex. Nasa ground floor po ang ating tanggapang Kaibigan sa Kalusugan. Every Thursday morning, alas 7 hanggang alas 2 ng hapon, free consultation sa Baliwag, Bulacan. Mag-text or tumawag sa ating hotline number 0999-364-1111, 0999-364-1111. I-text lamang po ang buong pangalan, taga saan at ano po ang inyong karamdaman. Kaibigan sa Kalusugan. Yes, mga kapanalig, tuloy-tuloy na po tayo sa ating programang Kaibigan sa Kalusugan at tuloy-tuloy po ang ating free health order consultations. Kaya mag-text pa rin po kayo if ito ipadala yung mga katanungan sa iba't ibang uri ng karamdaman kahit hindi po yan konektado sa ating pinag-uusapan ngayon ng prostate cancer. Pwede po natin sagutin at ikonsulta kay Ate Ana at kay Ate Dean. Mag-text lang po kasama inyong pangalan, kompletong address at ang inyong po mga katanungan kasama na ang inyong edad. 0999-364-1111. Pakibahagi sa ating talagayan. Tumawag o mag-text sa ating hotline number 0999-364-1111. Pag nag-text, sabihin ang inyong pangalan, taga saan, at ano ang inyong karamdaman. Yes, mga kapanalig, ito ang ating hotline. Maaari po kayo patuloy na inyong mga mensahe sa ating FB, sa FB Live po natin at KSKTGLI. Okay, umpisa natin 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 sa isa agad na text message, no? Wala po sa ating hotline na 0999-364-1111 para sa ating free health order consultations. Mataas po ang triglycerides, 391 daw. Bakit tumataas? Ano po ang dahilan? Anong magandang gamot? 65 years old na from Bulacan. Maraming salamat po and God bless. Opo. Wala pong binanggit na pangalan dito kung sino po Yes, Ate Ana, Ate Dean. Opo. Wala pong binanggit dito na pangalan kung sino po yung nag-text, pero dun po sa Oo, inyong walang pangalan concern. ng ating texter. Opo, Opo, yung sa concern from po Bulacan lang ninyo, siya. opo, yung concern po ninyo about doon sa triglyceride, 391 Ate Ann, mataas na to. Usually, ang reference value lang ng ating triglyceride nasa 150, yung maximum. So, kung 391 ito, halos doble na. Tao. O, pandalawang tao na po yung resulta ng inyong triglyceride. Pag triglyceride po ang pinag-uusapan, ito po ay cholesterol din. Kasama po ito dun sa lipid profile na total cholesterol, triglyceride, good cholesterol, and bad cholesterol. Cholesterol po lahat ito. So, kapag ganito, ang ibig sabihin po nito, masyado po kayong kumain ng mga matatabang pagkain, mamantikang pagkain, kaya tumataas po ng ganito kataas ang inyong triglyceride. Ang problema nito, Ate Tin, maaaring mahirapan ng puso. Oo. Kapag lalo laging mataas yung triglyceride na yan, bahagi yan ng cholesterol sa bandang puso natin eh. Kapag bumara yan, yung sobra-sobrang cholesterol at sebo niya, nagsebo-sebo sa mga ugat po ninyo, maaari pong mahirapan ang puso ninyo, maaaring mamaga, magkaroon ng cardiomegaly, o kaya naman magkaroon ng hypertension. Mas maganda, Ate Tin, mabigyan natin siya ng Sambacure at Moringa Cure Plus para makatulong i-regulate yung sobra-sobrang cholesterol, yung triglyceride niya sa dugo. Opo. At hindi iwasan niyo pong kumain ng mga pagkain na matataas sa cholesterol. Halimbawa, yung mga mamantikang pagkain, mga ginisa, pinrito, lahat po na yan iiwasan ninyo. Yung mga matataba, taba ng manok, taba ng baboy, lahat iiwasan po ninyo yan. At kung hanggat maaari hatian, pwedeng iwasan na rin nilang uminom ng kape at ng tsaa dahil baka po, eto pina-check niya ate ang triglyceride lang, hindi natin alam yung iba pang test niya. So mas maganda kung makapagpa-test po kayo kompleto
blood test po ang gawin ninyo, baka po meron pang ibang karamdaman na Problema. dinulot ang mataas na cholesterol Opo. ninyo or Tapos- triglyceride. Tapos po, dalhin nyo po sa tanggapan natin. Kung taga Bulacan po kayo, kung mas malapit kayo sa Baliwag, pwede kayong pumunta sa Thursday. Kung sa Malolos naman, every Tuesday naman ang free consultation natin dyan. Para maagapan po natin ang inyong karamdaman at hindi na po mauwi ito sa mas malalang karamdaman sa puso kung wala po siyang name, no? So magpunta po kayo sa tanggapan natin, resetahan po namin kayo ng Sambacure at Moringa Cure Plus para sa mataas na triglyceride. Kaibigan sa kalusugan. Okay mga kapanalig, tuloy-tuloy po ating free health on your consultations. Magpadala pa rin po kayo ng mga katanungan at konsultasyon 0999-364-1111 at kung hindi po umabot hanggang alas 3 ng hapon, maaari pa rin po kayo magpadala na inyong mensahe at katanungan dito po sa ating hotline at mayroon pong makakausap sa ating pong hotline, mga certified naturopath practitioners po ng kaibigan sa kalusugan. Okay, pagpatuloy lang muna natin na saglit, Ate Ana Putin, ang ating topic ngayong araw na ito, prostate cancer. So, nalaman natin yung mga sintomas, dahilan at sintomas ng pagkakaroon ng prostate cancer. So, kapag meron ng mga ganitong sintomas, ano naman ang mga test, mga laboratory test na kanilang ipapagawa para makonfirm ito at masimulan na yung gamutan natin. Opo. Unang-una dyan, kapag ka nakaramdam na sila ng ganyan, ay papagawa natin yung whole abdomen ultrasound, siyempre. Kailangan makita, with prostate gland, kailangan makita natin yung itsura ng prostate nila, baka may paninigas ito, at kung gaano kalaki. Sabi nga ni Ate Ting kanina, dapat mga nasa 20 grams lang yan. Kapag lumagpas yan, tapos makikita pa natin with concretion, ibig sabihin, malaki ng prostate mo, may paninigas pa. At yan ay makikita natin lahat sa whole abdomen ultrasound with prostate gland. Minsan, Ate Ann, may kinukonsider tayo sa sukat ng prostate. Itignan natin yung itsura ng lalaki. Kung ang lalaki naman tipong parang basketball player sa laki, tama. or malaki yung katawan talaga niya, yung 20, minsan lumalagpas ng 21, Okay pa. 22, 23, okay pa yan, ina-accept pa natin yon. Pero kung halimbawa naman, bata pa lang, nasa age 30, 35, nakita mo na nasa 21, 22 na yung kanyang prostate, enlargement na talaga yun. Opo. At syempre, Ate Ting, isama na natin dyan yung mga blood test, yung basic blood test, saka yung CBC at urinalysis. Urinalysis, madami tayong makikita dyan. Kapag namamaga ang prostate po ng lalaki, maaari magkaroon ng UTI or magkaroon ng problema or makikita dyan yung blood na nasa ihi mo. Ibig sabihin, talagang baka malaki na masyado ang inyong prostata. Oo. Yan. Yung mga lahat na sinabi ni Ate Ann, whole abdomen ultrasound, plus yung mga blood test na ibibigay. Kung wala pa kayong mga request na ganito, pwede rin kayong pumunta sa tanggapan ng kaibigan sa kalusugan, bigyan namin kayo ng request, yung kompletong request para maipagawa po ninyo. At kung mayroon pong prostate enlargement na nakita dito, para maresitahan na namin kayo at mabigyan namin kayo ng tamang gamot para dito. Yun nga po ang ating PyCure. Oo, napakahalaga po ng mga lab test na ipapakuha natin sa inyo, no? Dahil ito po, dito tayo magbe-base sa titing. Kung makikita natin dito, kung gumagaling ka, hindi pwedeng pakiramdaman lang tayo dito. Uminom ka ng PyCure, tapos pakiramdaman mo kung magaling ka lang. Hindi pwedeng ganon. Maraming ganyan, Ate Ana, nagpupunta sa ating tanggapan. Pagka nag-okay na sila, yung halimbawa sa una, pangalawa, pangatlong inom nila ng mga gamot natin, tumitigil sila kasi maganda na raw ang kanilang pakiramdam. Hindi po tayo ganun, kaya tayo merong monthly check-up, monitor po natin ito. Mas maganda po na nakarecord sa amin yung unang punta ninyo, yung pangalawang punta ninyo, i-record natin din yan para makita natin unti-unti kung paano kayo nag-i-improve. Huwag po kayong magsa-self-medication na ito, ininom ko na ngayon, okay na ako, tama na. So, lab test lang po, dito lang po tayo magbe-base kung kayo po ay gumagaling na sa inyong karamdaman. Tama. Ang prostate enlargement, Miss Risa, pag ito ay napabayaan natin, maaari itong mauli sa prostate cancer. Kaya kapag nakita natin sa ultrasound na meron silang prostate enlargement,
pinapakuha na natin yung secondary test. Yung ito sa dugo lang ito, Oo. Atitin. Blood extraction lang to sa dugo. Ito yung PSA. Oo. Para malaman natin, magkaroon tayo ng ideya kung ang pamamagaba ng prostate ng lalaki, pwede mauwi sa prostate cancer. Ang prostate cancer po, ang cancer marker test na pinagagawa dito, ito nga, yung PSA, Prostate Specific Antigen. Ito, blood extraction lang. Kukuhanan ka lang ng dugo. Pag mataas sa 4 ang iyong maximum na to, Ate Ana, sa 4 lang. Oo. Minsan, umaabot ito ng nasa 15, 20, 30, ganyan yung mga score nila. Huwag naman po kayong matatakot dahil kung sakasakali po na ito ay mauwi sa prostate cancer. Ang prostate cancer po ang pinakamabait na uri ng cancer. Kaya tutulungan po namin kayong makalaya sa iyong karamdaman dahil sa pamamagitan po ng 5 years. Okay. Kaibigan sa kalusugan. Tuloy-tuloy tayo mga kapanantig at may mga nakalinya na sa ating pre-health and consultations at pagkatapos ito ay pagpapatuloy pa rin po natin ang ating talakayan sa prostate cancer. Ito muna ating kapanantig na si Imelda Aznar ng Corbelos, Quezon Province. 72 years old na daw siya, may cyst sa kidney, 3 left at right, tatlo sa left side at isa sa right side daw niya. Masakit ang kaliwang bahagi ng tiyan ko, mataas po ang bakterya sa ihi. Anong supplement ang pwede ko pong inumin at magkano daw? Para naman po kay Ma'am Imelda Aznar, makakatulong po sa kanya ang PyCure. Dahil meron siyang bukol sa left and right kidney niya, ibig sabihin, kailangan po matanggal natin ito sa pamamagitan ng natural na pamamaraan o paliitin. Hindi po kailangan na mauwi sa operasyon o lumala ang kanyang karamdaman. Ang PyCure po, Ma'am Imelda, makakatulong na patayin o labanan ng mga ugat, pigilan ng mga ugat na nakapaligid sa bukol para walang sustansya na makakarating sa bukol. Para unti-unti manghihina ang bukol, unti-unti liliit ang bukol sa iyong kidney. Oo. At atian, meron na rin siyang problema sa ihi niya, may bacteria, may infection na rin yung kanyang ihi. Ito po, may kinalaman po dito yung pagkakaroon ng kidney cyst. Dahil ang kidney natin, hinihigop yung mga excess compounds sa ating dugo at tinatapon doon sa ating urinary bladder. So kapag mayroon pong cyst or nagiging sagabal po ito sa function ng kidneys mo, kaya yung nagkakaroon din ng problema, makikita nyo rin yan sa urinalysis. Kung may bacteria po sa ihi ninyo, malaki po ang maitutulong sa inyo ng Sambacure Plus. Bukod po doon sa sinabi ni Ate Ana, PyCure, pagsasabayin po natin yung combination po ng PyCure and Sambacure Plus ang gamot na iinumin po ninyo. At Ma'am Imelda, iwasan nyo na rin po ang pagkain ng mga karne gaya ng baboy, baka, manok, itlog. Itong mga pagkain na to ay maaaring makatulong para lumaki ang bukol dahil ito ay kinakain din nila. Iwasan din lahat ng processed food, yung mga delata, langgunisa, hotdog, yung may mga preservatives. Lahat po yan ay masarap, pero kung ikaw ay may bukol, maaaring kumain din ng bukol mo, maaari silang lumaki at magpadami. Umiwas po sa lahat ng mga bawal at uminom po kayo ng PyCure at Sambacure para po kayo ay makalaya sa inyong karamdaman. Kaibigan sa kalusugan. Okay mga kapanalig, magpapatuloy tayo at ito ng paalala mga kapanalig at ating babalikan ang mga text messages para sa ating pre-health consultations. Standby, kapanalig Ana Rose from Kalawang Laguna. Ipakonsulta po natin ang inyong katanungan. Standby lang po. Magpapatuloy po at mag-text pa rin kayo sa ating hotline 0999-364-1111. Ikaw ba may problema sa baga? May emphysema, COPD, asthma o mga bukol sa baga? Magpunta sa ating free consultation. Sa Cubao, Quezon City, tuwing Miyerkules, alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng tanghali. Second floor, Crest Building, Aurora Boulevard, corner Annapolis Street, Cubao, Quezon City. Mula sa kanto ng EDSA at Aurora facing Marikina, makikita ang Crest Building katabi ng Cubao Elementary School nasa ibabaw ng Mag-Inasal. Every Wednesday morning ang ating free consultation sa Cubao, Quezon City. Bukas po yan ang ating free consultation. Nagsisimula ng alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Matatagpuan sa second floor ng Crest Building, Aurora Boulevard,
corner Annapolis Street, Cubao, Quezon City. Hanapin niyo lamang po ang Cubao Elementary School. Katabing-katabi nito ang Mang Inasal. Nasa ibabaw po nito ang ating tanggapang Kaibigan sa Kalusugan. Every Wednesday morning, alas 7 hanggang alas 2 ng hapon, free consultation. Para po sa buong detalye at instruction, mag-text lamang po or tumawag sa ating hotline number 0999-364-1111. Ulitin ko po, 0999-364-1111. Ilagay po ninyo ang inyong buong pangalan, taga saan, at ano po ang inyong karamdaman. Kaibigan sa Kalusugan. 52 years of Catholic Broadcasting. Ito ang Veritas 846 Kapanani ngayong 2021. Gifted to give 500 years of Christianity in the Philippines. Member, Catholic Media Network at kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Yes, mga kapanalig, Philippine Standard Time, 34 minutes after 2 in the afternoon. Ang inyong mga kaibigan sa kalusugan, Kapanalig Richard Gomez at Kapanalig Riza Mendoza, makinig. May cancer ka ba? Kailangan mo bang magpa-opera, chemotherapy, o radiation? Maaari kang gumaling. Magpunta sa ating free consultation. Sa Tanawan, Batangas, tuwing Miyerkules at Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng tanghali. Ground floor, FLD Building, Mabini Street, Poblacion, Tanawan, Batangas. Mula sa Tanawan Market, 50 meters pagkalagpas ng Jollibee at KFC. Every Wednesday and Saturday morning, bukas po ang ating free health consultation sa Tanawan, Batangas. Ito po ay matatagpuan sa ground floor, FLD Building, Mabini Avenue, Tanawan City. 50 meters po mula kanto ng KFC at Jollibee. Makikita nyo po ang ating tanggapang Kaibigan sa Kalusugan every Wednesday and Saturday morning po, alas 7 hanggang alas 2 ng hapon. Para po sa ibang katanungan at impormasyon, mag-text lamang po sa ating hotline number 0999-364-1111. 0999-364-1111. Kung kayo'y magte-text, pakisabi ang pangalan, tiga saan at ang inyong karamdaman. Kaibigan sa Kalusugan. Yes, mga kapanalig, tuloy-tuloy po tayo sa ating programa sa ngalan pa rin po ni Mr. Richard Gomez at po nilang kasama Riza Mendoza. Okay, tuloy-tuloy po ating free health consultations bago natin balikan ang ating pong topic na prostate cancer. Alamin pa natin yung mga test na po babalikan po natin para sa mga late sugars natin. Kung ano yung mga dapat ay pagawang test, at syempre mamaya, ano ba yung dapat na gamot na gagawin po natin bukod doon sa mga usual na po na ginagawang medical treatment para sa mga may cancer o may prostate cancer. Ito muna, si kapanalig from Kalawan, Laguna. Ating kapanalig na si Ana Rose Ramos, 41 years old daw siya, ate Ana Pepin. Good PM po, ano po ang pwedeng igamot daw sa dysmenorrhea at siya ay nakakaranas ng balisoso, ano? Hirap siyang umihi, ate Ana Pepin. Yung dysmenorrhea, Ate Ann, natural lang naman sa ating mga kababaihan, Ate Ann, na kapag nagkakaroon ng menstruation, ay nagkakaroon din ng dysmenorrhea. Pero ito naman natatanggal naman to, Ate Ann, kapag nasa kalagitnaan ng ating menstruation. Pero mas maganda pa rin kung 41 years old na po si Ma'am Rose, nakapagpa-annual check-up na po ba kayo? Tayong mga kababaihan, kapag nagkaroon na tayo ng asawa, maganda na meron tayo na annual check-up sa ating reproductive system. Tama. Kaya ang re-request ko sa inyo or ang i-advise ko sa inyo, magpunta kayo sa pinakamalapit na diagnostic center sa inyo, magpaano po kayo, transvaginal ultrasound, para ma-check din po natin yung ating reproductive system. Alamin natin, Ma'am Rose, baka naman may ibang problema, kaya nagkakaroon kayo ng dysmenorrhea. Yung pagbabalisaw ninyo, malaking kinalaman yan, pwedeng may UTI kayo. O baka naman may iba pang problema, may kinalaman din doon sa sinasabi ni Ate Tina, doon sa female reproductive system natin. Magpa-ultrasound kayo, dali niyo po
sa tanggapan natin sa Alabang. Kung hindi po kayo makakapunta, meron naman po tayong online consultation po para po ma-check natin mabuti at mabigyan po namin kayo ng tamang rekomendasyon. Kaibigan sa kalusugan. Okay, si Kapanalig Manding Valdez naman from Palayan City, Nueva Ecija. Sabi niya, pakiulit na po yung name ng gamot na i-innovate kasi daw 2 hanggang 3 beses sa kung gamot siyang umiihi. Kapanalig Manding. Opo, si Mang Manding, para po sa inyo, PyCure po yung binibigay natin para sa may possible na prostate enlargement. Kayo po 3 beses sa magdamag umiihi. Kayo po ba ay nakapagpa-ultrasound na? Nalaman nyo na po ba na meron kayong prostate enlargement? Hindi natin alam, baka mamaya iba naman ang problema, baka naman mamaya mayroon ka palang diabetes. Tama. Kaya alamin muna natin, Ma'am Manding. Meron tayong, Sir Manding, may tanggapan po tayo sa Cabanatuan City. Magpunta po kayo dyan. Kung meron kayong available na mga laboratory, dalhin nyo po dyan at bibigyan namin kayo ng PyCure kapag nakita natin na meron kayong prostate enlargement. At kapag nakita naman po natin na tumataas ang inyong blood sugar, dahil yung pagtaas ng blood sugar, Ate Ann, ang sintomas din ito ay madalas umihi sa gabi. Kapag mataas ang inyong blood sugar naman, bigyan po namin kayo ng Jamperin. Ang Jamperin po makakatulong upang makalaya kayo sa inyong karamdaman na diabetes kung may diabetes man po kayo. Kaibigan sa kalusugan. Okay, standby lang kay Kapanalig Melvin Cruz ng Cabanatuan City. Ano po, babalikan lang natin yung ating topic na prostate cancer. Ate natin din, gusto lang natin malaman at ipaalaman ulit na sa mga listeners natin na may interest sa ating pinag-uusapan ngayon at nakakaranas ng mga sintomas ng prostate enlargement o prostate cancer. Ano yung mga test na dapat nilang gawin para malaman kung talagang mayroon ng cancer? Yung una-uwi na sa cancer, yung pala prostate enlargement. Opo. Unang-una na dito, maaari po kayong magpakuha ng whole abdomen ultrasound with prostate. With prostate po, huwag niyo yung kakalimutan kung kayo po ay lalaki. And then, kailangan din po natin dito yung mga blood test, mga basic blood test para malaman natin kung ano pa po yung ibang problema. At kung makikita po natin dito na mayroong pagtaas doon sa ultrasound ninyo, na mayroong pagtaas o ng timbang ng inyong prostata, na dapat ay 20 grams lang, kung ito ay umabot ng 30, 40, 50, 80 grams, hindi po ito maganda. So, kakailanganin na natin ipatest ang inyong PSA, Prostate Specific Antigen. Yan po ang cancer marker test na pinapakuha natin kapag mataas ang timbang ng prostata nyo. Okay, maraming salamat at mamaya pabalikan natin ang ating pre-health consultations at syempre ating tinatalakay ngayon ang prostate cancer. Pero heto na po inyong inaabangan ang ating text quiz ngayong araw na ito ng Martes. Ihanda po ang cellphone, i-type agad-agad ang inyong pangalan, kompletong address, at i-couple at isama niyo po ang tamang kasagutan para sa ating katanungan ngayon upang kayo ay magkaroon ng tsansang panalo ng papremyo mula po sa ating programang Kaibigan sa Kalusugan. Ito po ang ating tanong sa ating topic na prostate cancer. Ano po ang tawag sa cancer marker test para sa prostate? Ano po ang tawag sa cancer marker test para sa prostate? Kahit 3 letter lang po inyong ipadala na kasagutan, tama na po yan. At maaari na kayo manalo ng papremyo dito po sa ating programa. Kaya i-text po ang tamang sagot, pangalan at kompletong address sa ating hotline 0999-364-1111. Okay, at tuloy-tuloy po tayo mga kapanalig. Balikan natin, marami pa tayo mga consultation na dito Ate Ann, Ate Tin. Ang ating naiwan kanina, si Kapanalig Melvin Cruz. Kapanalig Melvin Cruz, 70 years old siya from Cabanatuan City. Ang kanya raw triglycerides ay 180, normal body is 44 to 48. For reality is 1.07. Normal body 0.8. Then 1.8. PN 1.80. Ano po ang curve na mainam po ang ECG ko normal? At ang iba po, meron din po akong vertigo ba ito? Vertigo siguro sa ating anak din, no? Next po.
Ano masasabi mo dito, Ate Ana Tin? Oo. Actually, Ate Ann, yung kanyang triglyceride, mataas ang resulta na to. Yung triglyceride nyo po, 180. Ang normal value lang po na to, 44 hanggang 148. So, sa inyo po, 180 elevated na po ang inyong triglyceride. So, maaari na po kayong umiwas ngayon pa lang sa mga bawal na pagkain, yung mga mamantikang pagkain at matatabang pagkain. Yung sa creatinine niya naman, Ate Ann, 1.07 ang normal, ang kanyang score, at ang normal is 0.8 to 1.8. So, nasa normal value pa po kayo. Pasok pa po kayo sa normal. Pero mas maganda kung mag-iingat na po kayo, i-maintain nyo na po ng kahit medyo mababa pa ng konti dito yung maging resulta ninyo. Opo. Makakatulong po sa inyo, Ma'am Sir Melvin, Melvin, para dun sa mataas na triglyceride ninyo, kakailanganin niyo po ng Sambacure at Moringa Cure Plus para ma-regulate at ma-detox po yung mga sobra-sobrang triglyceride or cholesterol sa inyong dugo. Pero may vertigo siya, Ate Tin, Ibig sabihin, may imbalance siya sa tenga pagka vertigo. Makakatulong po kapag vertigo ang Goji Cure Plus para makorek yung imbalance na nangyayari dyan sa kanyang tainga. Kaibigan sa kalusugan. Okay, bago tayo mag-break, sa munang free health online consultations pa rin, bigyan natin ang napakarami natin mga text messages. Ano po? Si Kapanalig Lasalika Biconanan, 48 years old daw siya, Molino 3, Bacoor City, Cavite. Madalas po magka-arthritis, hypertension. Anong gamot po para sa akin? Dalawa yung sakit niya, Ate Ana Tin. Opo. Yung arthritis po, sir, ano po bang uri ng arthritis? Marami pong uri ng arthritis. Meron tayong osteoarthritis, gouty arthritis, rheumatoid arthritis. Lahat na yan iba ang pinagmumulan, Ate Ann. Pero imposibleng osteo ito dahil 48 years old pa lang. 48 years old siya. Possible. Baka naman po gouty arthritis ang meron sa inyo. Ito po ba nararamdaman ninyo yung medyo ang mga kamay, paa ninyo ay para na pong masakit, parang nagbubukol-bukol na. Opo, yung inyo po bang talampakan ay parang may sumusundot-sundot na nawala ng pakiramdam. Or namamaga. Oo, namamaga na. Yan po, titignan natin. Papakuhanan natin lahat na sila ng blood test, Ate Ann, para malaman natin. Ayaw natin dito yung nanguhula. Gusto natin yung talagang malaman natin yung root cause, pinakadahilan kung bakit kayo nagkakaroon ng ganitong karamdaman. Alamin natin, Ate Tin, kung gouty arthritis ang problema niya, bigyan natin siya ng Sambacure. Ang Sambacure, ito yung tutulong para durugin yung mga sobra-sobrang uric acid or crystals na nakadeposit dyan sa joints niya. Kapag gouty arthritis, Ate Tin, ang problema nito ay uric acid sa dugo Kaya yung sobra-sobrang uric acid, kailangan madurog yan at hihigupin ng kidney yan at itatapon sa ihi. Pero dapat susundin nyo na, Sir Joselito, yung mga ipagbabawal para hindi lalong tumaas ang uric acid mo sa dugo. Umiwas na kayo sa mga mabubutong pagkain. Halimbawa, sitaw, talong, okra, kamatis, lahat na yan, sir, masustansya, pwede nyong kainin. Pero itatapon nyo lahat ng buto. Piliin nyo lahat ng buto, itapon nyo siya. And then yung mga mani, beans, laman loob, at isdang walang kaliskis, iwasan nyo na po lahat yan kung tumataas ang inyong uric acid. At Ate Ann, meron din siyang hypertension. Oo, para sa hypertension, sir, kakailanganin nyo ng Sambacure Plus at Moringa Cure Plus. Ingatan nyo na po ito na huwag magdulot pa ng iba't ibang uri ng karamdaman dahil kapag may hypertension, pwede pa itong mauwi sa iba't ibang komplikasyon. Kaibigan sa kalusugan. Okay, mga kapanalig, tuloy-tuloy po tayo. Sige po at magpadala kayo mga katanungan para sa ating free health online consultations. May oras po po tayo. At standby sa ating kapanalig na si Al Marco ng Antipolo City at si kapanalig June Anti-Westo. Magtatanong po natin ang inyong katanungan sa ating pong mga certified national fund practitioners po, si Ate at si Ate Tin, sa pagkapatuloy po ng ating programang Kaibigan sa Kalusugan. Mag-text pa rin po kayo at sa mga gusto pang sumali, tumabal po sa ating text quiz. Ito po ang ating tanong, ano ang tawag sa cancer marker test para sa prostate? Ipadala po ang inyong sagot, pangalan at kompletong address sa ating hotline 0999-364-1111. Hindi ako makalakad. Ang sakit ko ng tuhod ko.
Hindi naman ako gumagaling. Hirap na po ako mag-dialysis. May pag-asa pa ba ako? Kaibigan sa kalusugan. Gusto ko pa maglakad. Tulungan mo po ako. Ayokong mabulag. Ayokong maputulan ng paa. Tulungan mo po ako. Tulungan niyo po akong makalaya sa habang buhay na dialysis. Gusto ko pong gumaling. Tulungan niyo po akong makalaya sa habang buhay na dialysis. Gusto ko po gumaling. Mapupunta sa aming free consultation upang matulungan labanan ang inyong karamdaman. Mag-text sa hotline number 0921-296-0000 o 0999-364-1111. Sabihin ang inyong pangalan, taga saan, at ano ang inyong karamdaman. Kaibigan sa kalusugan. Ako naman. Naka. Who's there? 25. 25 who? Bahay kubo, kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari. Sitaw, bataw, patani. Asan yung 25? Di, nasa feeding programs na ng Pondo ng Pinoy. Marami nang nakakakain ng gusto. Tuloy po natin ang pagtulong. Keep giving to Pondo ng Pinoy. Spread the word. Share the wealth. Ako ang inyong kapanalig, Cardinal Jose Advincula Didi mula sa Archdiocese of Manila. Ugaliin ang pakikinig sa inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan na siyang nagbibigay ng gabay sa inyo para sa inyong espiritual na pamumuhay na maghahatid ng mabuting balita, musika, impormasyon at iba pa. Sundan nyo rin ang mga social media account ng himpilan. Hanapin lamang ang @Radio Veritas PH sa Facebook at YouTube o magtungo sa www.veritas846.ph. Sumainyo ang katotohanan. Ang inyong mga kaibigan sa kalusugan, Kapanalig Richard Gomez at Kapanalig Rina Mendoza. Makinig. Ikaw ba may problema sa baga? May emphysema, COPD, asthma, o mga bukol sa baga? Magpunta sa ating free consultation. Sa Cubao, Quezon City, tuwing Miyerkules, alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng tanghali. Second floor, Crest Building, Aurora Boulevard, corner Annapolis Street, Cubao, Quezon City. Mula sa kanto ng EDSA at Aurora facing Marikina, makikita ang Crest Building katabi ng Cubao Elementary School, nasa ibabaw ng Mag-Inasal. Every Wednesday morning ang ating free consultation sa Cubao, Quezon City. Nagsisimula ng alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Matatagpuan sa second floor ng Crest Building, Aurora Boulevard, corner Annapolis Street, Cubao, Quezon City. Hanapin niyo lamang po ang Cubao Elementary School. Katabing-katabi nito ang Mang Inasal. Nasa ibabaw po nito ang ating tanggapang Kaibigan sa Kalusugan. Every Wednesday morning, free consultation. Bukas po yan, magkita-kita tayo sa Cubao, Quezon City. 0999-364-1111. Kung magte-text po, ilagay po ang buong pangalan, taga saan, at ang inyo pong karamdaman. Kaibigan sa kalusugan. Let's ulit bahagi na ng ating programa Kaibigan sa Kalusugan sa alam pa rin po ni Mr. Richard Gomez. Ako po si Riza Mendoza, kasama natin si Ate Ann at si Ate Tin. Okay mga kapanalig, tuloy-tuloy tayo sa ating prenatal other consultations at mamaya po babalikan natin ang prostate cancer na ating pinag-uusapan. Okay, ang ating texter from Antipolo City, si Kapanalig Al Marco. Singer na daw siya. At napansin ko po na sa gabi mga 3
o kung minsan daw, 5 beses na siyang umihi. Ayan, hatian natin din. Opo. Senior na si Sir Marco. Ano po? Sir Marco. Senior na po. So, malaki ang chances na yung pagkakaroon niya ng sintomas na 5 beses bumabangon sa gabi para umihi, baka nga namamaga ang inyong prostata, sir. Maganda po makapagpa-ultrasound kayo. Dali niyo po sa tanggapan natin sa Antipolo sa Friday. Yung resulta ng ultrasound po ninyo para malaman natin gaano ba kalaki na ang inyong prostata. Pagdating nyo doon, bibigyan po kayo agad ng ating mga naturopath doon ng PyCure at SambaCure Plus para makakatulong po sa inyo na paliitin yung size ng inyong prostate. At umiwas na po kayo kung mataas man ang timbang ng inyong prostata. Umiwas na kayo kumain ng baboy, baka, manok, itlog. Isama nyo na rin po dito yung mga processed food, tocino, langgonisa, hotdog, noodles, delata. Lahat po yan ay pagkain ng cancer cells. Kaya kung patuloy pa po kayong kakain nito, lalo lang po mag-e-enlarge yung prostate ninyo hanggang sa mauwi sa prostate cancer. Maisingit ko lang, Miss Risa at naalala ko isang pasyente natin na sobrang tagal na niyang nagpapatingin sa doktor dahil hirap na siya sa kanyang prostate, namamaga ang kanyang prostata. Nagpunta sa tanggapan natin ang kanyang prostate, nasa 38 grams. Ilang taon na siya daw nagpapagamot sa doktor, wala daw nangyayari, paulit-ulit na lang. Nung napakinggan niya tayo sa radyo, nagpunta siya sa tanggapan natin, niresetahan natin siya ng PyCure at SambaCure, at syempre, binigay natin yung mga bawal. Kailangan sinunod naman po niya yun. After 3 months, ang kanyang prostate, 26 grams na lang. Grabe, sabi po niya sa amin, ang tagal ko nagpapatingin sa doktor, ngayon lang po nagkaroon ng magandang resulta ang kanyang whole abdomen ultrasound. Actually, Ate Ann, marami tayong pasyenteng ganyan na 1, 2, 3 beses lang nati-TURP. Alam niyo yung TURP? Kapag nag-enlarge yung prostate, kinakayod dito. Pero hindi po ibig sabihin na tapos na. Magaling na. O minsan, 3 beses nang nakayod ang isang pasyente natin. Yung pang-4 na beses, nagpunta na siya dito sa tanggapan ng kaibigan sa kalusugan dahil nag-enlarge na naman yung kanyang prostate. At dito po sa atin sa kaibigan sa kalusugan, natulungan po natin siya na ma-normal yung size ng kanyang prostata na from 67 grams na uwi ito sa 21 grams. Ayaw natin na umabot talaga, uwi din sa cancer. Napakahirap sa mga pasyente ang merong cancer. At lalo na sa mga kalalakihan na merong prostate cancer. Dito po sa kaibigan sa kalusugan, madami na po tayong natulungan. Madaming nakalaya, madaming nag-normal ang kanilang PSA. Yung dating 100 ang PSA, naging below 4 na lang. At yung prostate nila na 50 grams, 32 grams, naging 20 grams na lang at nakaihi na sila ng maayos. At yan po ay sa tulong ng ang PyCure. Okay, tuloy-tuloy tayo mga kapanalig. Maraming salamat, Ate Ann, Ate Tin. At siguro last natin to, sa aking prenatal consultations dahil kung tinalagang oras na natitira sa atin, pagbigyan natin si kapanalig June Antipuesto. Ang tanong niya, makakatulong daw ba ang gata ng niyog para matunaw ang fatty liver? Actually, Sir June, hindi po makakatulong ang gata ng niyog dahil ito po ay may oil din. Kahit na coconut oil po ito, hindi pwede sa inyo dahil kapag may fatty liver, tandaan niyo po yung 6 na bagay na ipagbabawal namin. Coffee, tea, soft drinks, oily food, kahit na anong pagkain mo pag dumaan sa mantika, kahit anong uri pa mantika ang gagamitin mo dyan, hindi po pwede. Then, yung mga spicy food and fatty food, bawal yan sa inyong lahat. So, 6 na bagay po yan, tatandaan nyo po yan. Plus, sabayan nyo po ng SambaCure Plus. SambaCure Plus makakatulong sa iyo para makalaya ka sa fatty liver. Taga saan po ba kayo, Sir June Antipuesto? I-text nyo po yung address sa amin kung taga saan kayo para i-send po namin sa inyong pinakamalapit na tanggapan ng kaibigan sa kalusugan. Makapunta po kayo doon para maresetahan na po kayo agad-agad ng SambaCure Plus. Kaibigan sa kalusugan. Okay, at bilang panghuli, sa natitira natin minuto, Ate Ann, Ate Tin, at siguro upang hindi mauwi, dun sa mga usual na gamutan ng pagkakaroon ng prostate cancer, ng cancer, sa ating mga kapanalig, ano ba yung mga disiplina na dapat gawin, mga dapat iwasan na pagkain kung mayroong prostate cancer? Unang-una, umiwas na kayo sa pagkain ng baboy, baka, manok, itlog. Ito po ay matataas sa animal protein.
At kapag ito ay kinain ninyo, lalo lang lalaki yung timbang ng inyong prostata. At mahihirapan po itong maibalik sa normal. Kaya Oo. iwasan nyo po baboy, baka, manok, itlog. So po, pati yung mga processed foods, lalo na kung ikaw ay na-diagnose na prostate cancer, ang processed food, ito po ay may mga free radicals na gustong-gusto ng mga cancer cells. Kapag kumain ka niyan, lalong dadami ang mga cancer cells sa iyong katawan, maaring magkumalat ito sa iba't ibang parte ng iyong organ at lumala ang iyong karamdaman. Kumain ka, gulay, isda, prutas. Yan po, ayaw ng mga bukol, ayaw ng mga cancer cells, at ayaw ng prostate cancer. Kaibigan sa kalusugan. Okay, at syempre, natin din sa ating mga kabanalig na mayroong prostate enlargement at mauwi sa prostate cancer, ayaw natin syempre yung mga usual na gamutan na ginagawa kapag mayroong prostate cancer, lalo na yung magkaroon ka ng session for chemotherapy, di ba? Kapag na-diagnose na ang inyong prostate enlargement, na uwi na sa prostate cancer, pinapa-chemotherapy at pinapa-radiation na ito ng mga doctors. Kaya ayaw natin ito, Ate Ann, dahil napakahirap na proseso ito. Ang pagki-chemotherapy, ilang session ito. After na to, may radiation ka pa. So, manghihina lang lalo ang katawan mo. Kaya hanggat maaari, iwasan na po natin yung mga bagay, yung mga pinagbabawal natin kanina, plus uminom po kayo ng Piker para makaiwas sa prostate cancer. Kaibigan sa kalusugan. Okay, maraming salamat Ate Ana. Titing oras na para i-announce sa ating paswerteng winner sa ating context quiz ngayong araw na ito ng Martes. Sa ating pong katanungan, ano ang tawag sa cancer marker test para sa prostate? Ang tamang kasagutan po, PSA. At meron tayong winner mula po sa Valenzuela. Kanyang sagot ay PSA. Congratulations, Kapanalig. Conchano Umali. Congratulations po. Congratulations. Congratulations sa Panalig Conchano. Ikaw din nakatatanggap ng text message confirming na ikaw po ang ating winner ngayong araw ng Martes at kung paano makuha ang iyong pong pampremyo. Okay, Ate Ana, meron ba tayo existing promo ngayon sa Kaibigan sa Kalusugan? Opo, yes po, Miss Risa, para po sa lahat ng mga pasyente natin ng Kaibigan sa Kalusugan, lalo na ngayon na magkakaroon na naman tayo ng ECQ, 2 linggo, hindi dapat mahihinto ang inyong gamutan. Kaya ngayong linggo po na to, nag-start po kahapon ang ating 3+1 promo. Ito po yung pinakahihintay ng lahat ng ating mga pasyente. Bibili po kayo ng 3 package, any combination at titing kung ano mga yung gamot na ginagamit nila. Tama. Tapos may libreng 1 package na 5 bote. Sobrang gusto po namin talaga na makatulong sa ating mga pasyente para hindi mahihinto ang kanilang gamot. Kaya pumunta na po sa pinakamalapit na tanggapan ng Kaibigan sa Kalusugan. Mag-avail na po kayo ng promo natin. Malaking tulong po namin ito para sa inyo. Okay, maraming salamat Ate Ana. At din, oras na para po magpaalam. Kaya narito po ang palaala ng ating medical scientist, si Mr. Richard Gomez. Ako po si Richard Gomez, inyong kaibigan sa kalusugan, nagpapaalala ng 3 bagay na kailangan para sa lubusang pagaling. Una, tamang gamot. Kahit gaano ka katagal uminom na iyong gamot, kung ito ay hindi angkop sa iyo, hindi ka gagaling. Pangalawa, kagustuhang gumaling. Kasama dito ang pagsunod sa lahat ng mga ipinapayong dapat gagawin at sa lahat ng ipinapayong huwag mong gagawin. At pangatlo, ang paghingi ng tulong sa Diyos. Yes, mga kapanalig, sa pamamagitan po niya kami nagpapaalam, nagpapasalamat sa inyong pagsama sa isang oras na ating pagtalakayan at free health honor consultation. Hanggang bukas, sa ngalan po ni Mr. Richard Gomez at ni Ate Ann at Ate Team. Maraming salamat mga kapanalig. Magandang hapon at sumayin nyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang